Science High School. Tatak Yorme Isko Moreno, pinagpatuloy ni Mayor Hanila Kulapangan. Ayan, at kasama po dyan si Vice Mayor Yul Servo. Ito na po ang lungsod ng Manila, Manila Science School. Ayan mga kaibigan, maraming salamat po sa suporta. Tuloy-tuloy lang po tayo, ingat po tayo. God first, Pilipinas, ingat po. This is Channel Red and this is the first time na update natin ng Manila Science High School. Ito po yung Tatak Isko Moreno at pinapatuloy po ni Mayor Hanila Kulapangan at kasama doon si Vice Yul Servo nito mga kaibigan. So this is our update po dito sa Manila High School. So nakita nyo mga kaibigan, ito po yung area na parking area siguro to, entrance. So makita nyo mga kaibigan, nandito yung mga halaman na ilalagay po dito sa landscape. So mga kaibigan, eto na, ipapakita ko sa inyo ang harap ng Manila Science High School. Dito lang po yan sa may Taft Avenue. Malapit na po ito sa UN mga kaibigan. So tingnan nyo mga kaibigan, para ang ganda, hindi siya pang-public mga kaibigan, pribado. Tingnan mga kaibigan, tingnan mga kaibigan, ito yung sample pa lang ng mga project na pinagawa ni former Mayor Yorme Isko Moreno. Itong Manila Science High School, tingnan nyo mga kaibigan, napakaganda. Wow, grabe. Sus, tingnan mo, ito safe na safe. Bakit? Hindi yung makakalabas mga estudyante na mataas po yung bakod. At saka makakita mo yung kalsada. At least hindi siya yung katulad ng mga semento na talagang naharang. May hangin pa rin papasok para at least presko yung lugar mga kaibigan. So tingnan nyo, diba? Ano papakita sa inyo ha? Opening ko ha. Oh, di ba? Ang ganda. So mga kaibigan, ito natatayo ko ngayon mga kaibigan. Ito po yung court. Oh, pwede kayo maglaro ng basketball dito. Actually may mga rings na dito. Pwede kayo maglaro ng volleyball ho dito. Kung ano po yung mga pag-games na pwede po rito. Open na open. Tsaka mga kaibigan, itong sahig nila rubber po to. Rubber na may halong simento ata to kasi ang sarap apakan. So yan mga kaibigan, so dito tayo, titingnan natin kung makakapasok tayo doon sa taas. Oh. Pero gusto ko akitin yung pinakataas sa pinakatuktok mga kaibigan. Akitin ko yun para at least makita ninyo kung ano po nga itsura nitong Manila Science High School. Hindi pa ata ito na-akit ni Yorme sa taas. So ako yung mauna nga akit. Unahan ko na si Yorme. Yorme, unahan na kita ha. So dito tayo. Ito yung tingin ko parking lot to. Oh, ito parking lot siguro to. Ang laki ha. Ang luwag ha. So wala kasi tayong kasama ngayong mag-tutor sa atin, pero tayo na lang ang mag-discover kung ano po yung meron ho rito. Parang ang disenyo nito parang Rosauro Almario Elementary School lang din. Pero mas malaki yung sa Rosauro. Ito naman hindi naman ganun kalakihan, pero mas malapit sa maraming tao talaga yung lugar na to. So yan. Pare, parking lot to? Parkingan? Sige. Sige, ito parking lot siguro to kasi tingnan nyo, malapad eh. So akit tayo sa taas, papunta tayo sa pinakatuktok kung ano nga. Ayan o, ayan, dito meron pong elevator dito. So tayo lang may alam dito. Yorme Isko, ito talaga yung project na pang malakasan talaga. Ayan, so dito tayo. Ito yung elevator, gumagana na to eh. Tol, pa tayo. Hanggang 10th floor daw to eh. Mga kaibigan, hanggang 10th floor po yan. Ayan. So mga kaibigan, kasama ko po yung aking kalaban. Kalaban kami sa TV, pero sa proyekto ni Yorme magkasama kami kasi kami din naman ng nagbabalitaan noon kasama ng ibang mga vloggers. So nung ano pa lang to, nung groundbreaking pa lang dito. Ano pa lang to pare, alikabok pa lang. Alikabok pa lang. So 10th floor. Oh, isipin nyo. Hindi to ano pre, hindi to public. Ano to? Private.
Talo, mas maganda pa sa private. Oo, talo pa ka private ito eh. So ayan oh. Oh. Ito yung gusto ko pare oh. Ito yung. Ito yung gusto ko eh. Yung ganitong board. Oo. Hindi na yung mga chok-chok, no? Anong tawag dito? Same lang to sa ano eh. Same lang to sa Rosauro Almario. Oo, nakalimutan ko tawag dito eh. Basta maganda ka. Wala nang ano ngayon, chok-chok ngayon. Oo. So ito yung taas. May taas pa lang to eh. Isipin mo, estudyante ka, dito ka pumapasok, no? Pero may rooftop na to pare. Ito yung pupunta natin. Ito pa daw hindi napuntahan ni Yorme yung rooftop. So unahan natin si Yorme. Unahan natin si Yorme. Yorme, unahan ka na namin ah. Ayan. Anyway, magpapasalamat din tayo sa engineering department sa lungsod na ng Maynila kay Engineer Andres. Thank you po. Thank you po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Wow! Puchik na yun, ang ganda. Estudyante ka dito. Parang estudyante ka sa ano, sa abroad, no? Oo, pare. Parang nasa Singapore ka lang, pare. Actually, hindi parang Singapore. Singapore yung style. Ayan, no? Tsaka pare, pansin mo pare, lahat may CCTV ah. Safe din para sa mga estudyante. Oo, yun no? Ito ano to? Gym. Gym siguro yan. Dala natin mamaya yan. Ha? May covered court pala dun mga kaibigan. Punta natin mga kaibigan. Nakasarap magpili tuloy. Covered court ba yan? Gym. Ganda. So sa taas pala yung covered court nila. Gym sa labas. Wow. Soccer field eh. Yung nga. Wow. Saan kayo daanan nito? Hanapan natin. Baka sa kabila. Bakit ito sa kabila, tol? Sorry, inuubo ako ah. Wow, ang ganda ng view din dito. Oy, fairness ah. Ang luwag dito. Ang ganda, Yorme. Ang ganda dito. Parang sa ibang bansa ka lang oh. Grabe. Ayan mga kaibigan, pinapakita lang namin kung ano pong naging output ng... Siguro pinapakita lang namin yung naging output. CR siguro to? Parang CR ata. Daanan. Baka doon yung daan nun. Baka dito. Posible palang mangyari no? Sa isang local government kung talaga may budget na talaga. Oh, ito pare. Ito na yun so mga kaibigan. Ito mga conference room siguro. Ayan, mga rooms pa dito. Oh, CR oh. Yung CR panalo. Ayan, no? Ganda ng CR. Panalo yung CR oh. Ayan no. Oh. Diba? Parang mall lang oh. Ayan mga kaibigan, pinapakita ko lang sa inyo kung ano po yung pwedeng magawa ng isang tao o isang government official kung gusto nyo talagang Yung maupuan, no? pero ito yung pinaka-the best pare. Yung aircon dito pare. Totoo, in fairness oh. So pag may mga program sila, may mga ano. Actually, pwede sa basketball mga to eh. Oh, ayan mga kaibigan oh. Ayan oh. Sarap, diba? Grabe, ang ganda. Wow. Yan oh, pinapakita ko sa inyo lahat mga kaibigan kung gaano kalapad, kung gaano kaganda itong location ng Manila Science High School. Hindi lang maganda yung classroom mo, pati gym nyo maganda. Pero may balita ako pare, itong mga upuan daw to, donation daw to. Itong gym. Ang upuan, itong mga bench, donations daw to. Wala kanino. Wala pa naman sinabi, pero sabi donations daw. Actually, meron pa daw ata sa mga theater din ata ilalagay ng mga sponsors din. Salamat po sa mga naging sponsor. Yes, super thankful. Po yun, syempre. Diba, yung pera mas nailalagay sa mga ano, sa mga classroom and ano, tapos yung sponsorship nyo mas pinapaganda. Naman, Yung mga So super thankful ako na may mga ganitong mga proyekto
na patuloy na ginagawa. So sana I hope madagdagan pa yung mga school sa Manila ng ganito. Actually tatlo pa lang alam ko na Ginagawa pa lang sa ano eh, sa Albert. Ang Albert malapit na rin. Malapit tayo magsaysay ang tinatayo pa. So abangan pa natin yan. So more. So hanapin natin yung mga nakatagong mga magagandang ano pa dito. Marami pa siguro dito. Yung mga kwarto di ko pa nakita eh. Ay nagawa pa rito. Malapit na to, konting tumbling lang to. Pero kung ako estudyante, no? Kung ikaw estudyante ng high school. Sarap din, gagana ka mag-aral talaga. Talaga, no? Talagang di ka na mag-absent, no? Ito yung sa harap, sa side na to. Yun, no? Yun ang baba. Ganda ng view. Yun. Wow. Ayan o mga kababayan ko Malineños, I am proud of you dahil nagkaroon kayo ng project na ginawa ng lungsod ng Manila na ganito para sa mga kabataang batang Maynila, di ba? Pwede na makapagsabayan sa mga international. Pwede, kayang-kaya na. Kayang-kaya. Ang kailangan dyan, mga teachers lang. Ito. Sa mga public kaysa sa private. Oo. Dapat mas nakukuha natin. Kaya naman pala, 'di ba? Kaya naman pala. So bababa tayo. Hanap pa tayo ng mga makikita doon. So yun yung gym kanina, yung auditorium nila. So yung theater, hindi ko lang alam kung saan banda dito. Ang kulang ito pare swimming pool eh. Yun no. So baba tayo. So panay floor na to eh. So saan tayo? Mag-elevator tayo? Baba tayo? Baba tayo. Okay. So dito naman tayo mga kaibigan sa baba. Mga classrooms na makita mo rito. So bawat floor meron pong CR. So ayan oh, may bawat alley ho ganyan ganda oh. Ito yung mga rooms. Parang ospital ng Manila, no? Ano yan? Open tong nasa gitna. Saan? Ayun, open siya. Oo nga no, ano kaya meron dyan? O baka may gagawin sila dyan? Baka sumaba yung ano, Oo. klase record nito. Oo no. Actually pwede lang nga dyan sa may gym eh. Ayun no, may CCTV po yan. Safe na safe dito, ayun no, ganda no. Parang kasarap mag-bike dito no. Na. Ito na yung makikita nyo mga kaibigan sa second floor. Ito na yung part na to. So ito mga opisina pa siguro to, dito pa sila tumatambay yung mga construction. Ito yung mga pahingahan nila. So yung mga kaibigan, dahil Sunday ho ngayon wala pong mag-a-assist sa atin. Pero yung mga laboratory nito siguro sa taas. Sa taas ang laboratory nito. For sure. So mga computer rooms din siguro dito. Oo. So siguro yung mga laboratory sa taas yun. Malapit yun sa gym area mismo. O sa may auditorium. Pero ang laki talaga ng building na to, no? Mas malaki yung Rosauro kung titingnan mo. Pero ito naman kasi para na compact na talagang ano, mas madali sa estudyante ito pag ganito. Ang laki pa ng mga alley. Kasi pang-tondo siya pang District 5, 6. Kasi sakop to ng District 5 eh. Actually, kahit taga-Sampalo ka, madali. Actually kaharap lang nitong ano eh. Yung ano ba tong office na to? NBI? PGA hindi. Hindi to PGA, PGA doon eh. Yung ano korte, yung Supreme Court. Oo, Supreme Court. Ayan. Ayan na ate oh. Ayan. So yun mga kaibigan,
Baba tayo. So napakita na namin sa inyo yung ibang part. So at least meron na kayong idea. Meron na kayong idea kung ano to kaganda yung pinagawang para proyekto ni Orme, Isko Moreno, ni Mayora Hani. At least nakita na ninyo na ito pala yung loob nito. So sa sunod babalikan ko to na may kasama tayong magtutour para mas malaman pa natin kung ano ba talaga ang mga designated dito, kung saan ba yung principal's office, saan yung mga laboratory, may mga aso dito, ayan o. Ayan. So ito po yung paligid. Pare, saan yung parking dito pare? Saan yung parking lot dito? Parking area? Ito? Ito ba yan? So ito ngayon, ito kasi may mga ano eh. So doon ang daan, ano no? Oh. So at least nakita natin mga kaibigan. Ang ganda nito pare, no? Laki. Ngayon ka na ba nakakita na ito public school? Mas malaki dun sa kabila, sa Tapitan. Ay, mas malapad doon sa Albert, no? Mas malaki to. Malapad na. Mas malaki yun. Mas malapad yun. Kasi malapad ang lupa dun eh. Ito, maliit lang to eh. Mas parang mga ano lang tayo, parang mga kalahati. May ilang kwarto ba to lahat? Hindi ko lang sigurado. Patingin mo, nasa 100 plus, no? Sobra. So, ayan mga kaibigan. So, ito po yung Science High School. Ayan, ng Manila. Ayan mga kaibigan. So, grabe yung project na to. Napaka... Iba talaga. Ayan oh. Ang ganda oh. What? What? Tsaka ang maganda lang kasi dito sa mga estudyante, hindi malayo sa sakayan. Kasi paglabas mo, Top Avenue, LRT, oo. So mga kaibigan, pinapakita ko namin itong side lang kasi wala po akong kasamang engineer na magtutour o na-assign dito kasi Sunday ho ngayon. So Aiyak to, no? kabila. Ano nakasolar na pala yan? Ito kaya, ano kaya to? So, ayan. 9th floor pa pala to. 8th floor. 9th floor pa. 9th floor. Bakit nga pala tayo sa ano? Doon tayo sa 2nd floor. Ayan. So, ang dami, no? Siguro ang ganda ng ano nito, principal's office. Kasi yung napuntahan ko yung sa may almaryo. Ang ganda, ang lapad. Akala mo isang floor sa kanya eh. So, second floor na po tayo. Tcharan! So ginagawa pa rin to dito. Same lang din siya dun sa taas. Ayan, mga kwarto-kwarto. Hindi ko alam kasi dito yung mga opisina eh. Tingin ko sa taas yun. Kasi sa Rosario Almario, ganun din eh. Hello, yun po, kasama natin si Channel Reds. Dito tayo sa Manila Science High School. Tol, ano masasabi mo? Nakita natin to mula nung groundbreaking pa lang, nung idea pa lang, pangarap pa lang ni Yorme Isko. Tapos ngayon, actually, ang unang time na nung tayo pa nagko-cover nito, yung dust pa lang, yung bato-bato pa lang nakikita natin, talagang hindi mo pa ma-appreciate. Kung sa picture kasi, iba yung definition sa picture kasi sa totoo eh. Eh, nung nagawa na to, nung natayo na yun, naalala kong tinayo na yung mga poste, mga haligi. Parang sabi ko, hindi ko pa masyado na-appreciate talaga kasi wala pa. Pero nung nakita ko to ngayon, nung nakita ko to, binalikan ko to, nung nakita mismo ng mata ko, pare iba. Iba, no? Ang ganda, Iba. Parang nasa ibang bansa ka lang, wala sa Manila tong ganitong mga... Ang nakikita mo lang sa mga TV show sa ibang bansa, ano, yung mga estudyante. Yeah, parang nasa Korean mga ganun, no? buildings lang. Pero kung titingnan nyo pag napasok to, so, ano pa kaya pag 100% natapos to? Diba? So isipin mo, kaya naman pala ng mga government natin, local, mapanasyonal, kaya naman talagang gumawa ng project kung talagang may goal talaga.
Oo, Mga simple siya pero ang ganda ng mga design niya, no? Oo, ayun. Nakita niyo yan. Di ba? Actually, halaman pa lang yan. Halaman pa lang yan. Eh, Pero pinaka gusto ko dito, nakita ko yung tawag dito, gymnasium nila. Tsaka yung theater, 14 I think maganda talaga yung... Kasi sabi nga nila, pag natapos talaga to 100% talagang grabe talaga sa sa mga pinakamaganda school. Oo. At ito mismo, nasa sentro ng lungsod. Ang ganda ng location niya. Oo, no? malapit sa City Hall, malapit sa halos Pwede lahat ka ng District government. 5, District 6, kahit District 4, malapit ka pa rin. Tondo, lapit ka pa rin. So, gitna siya eh. So ito mga kaibigan, tatak isko. Ito yung iniwan ni Yorme, legacy ni Yorme, na pinagpatuloy ni Mayor Rahani. At sinuportahan ng mga konsehan, lahat ng mga nasa Engineering lungsod. Department. Engineering Department. Shout out kay Engineer Andres. Ayan, kaya sa ating mga architect dyan, kay Architect Balmores. Thank you po sa lahat ng mga suporta nyo sa pagpapaganda sa ganitong klaseng plano with the approval of Yorme before. And then, ito na po. So malapit na ito magamit. Mga taga District 5, alam na this. Ganda oh. Pa-transfer yung yun, mga ah. anak nyo dito papasok. Pa-transfer yun ng anak nyo dito. Oo. Kung tutusin nga, sabi ko nga kanina, di ba, sa public school, mas mataas din yung salary ng mga teachers. Naman, oo. Kaysa sa private. So, kumbaga, Mas marami pang benefits. mas marami pang benefits. Tas, kumbaga, kailangan mo lang sila bigyan ng pasilidad na Maayos. world class. Kumbaga, world class at talagang maganda yung pagkakagawa. Oo. Siyempre, yung mga... Paano yan, Tol? Kasi ito, ito open up lang natin. Kasi di ba may sinabi nga si Vice President Sara na tanggalin yung mga peripherals. sa loob. So, paano ba yan? Paano ba sa tingin mo yan? Hindi, Paano? kailangan siguro sumunod. Actually, binabasa ko yung research. Merong mga nagsasabi na mas maganda yon, meron din nagsasabi na mas magandang merong mga natitignan yung mga bata. Pero kumbaga pinagdedebatihan pa yan ng mga eksperto. Sa akin, kung yun pero siguro I think the remedy is kailangan siguro pag-provide din sila na lang ng mga ganun. Yung mga detachable lang, yung pwede matatanggal. Pwede siguro yun. Tatanggal lang. Pwede lang siya ilagay-lagay, tapos tatanggalin na pagkatapos. Para at least neat and clean naman yung paligid ng classroom. May point naman may point naman. Ayun ang instruction niya yun. Sumunod na lang din muna tayo. Tapos, pero tingnan nyo, kasi sa totoo lang, sa Pilipinas, merong malaking classroom shortage sa buong bansa. Well, alas na totoo yun. Oo, totoo yun. Diba? Yun ang problema talaga. Sasabi naman, inaamin naman yan lahat nila, Vicky Sara. Merong malaking classroom backlog. Matagal na problema. O tingnan mo, yung Manila is showing the way na kahit masikip yung lupa dito sa Maynila, pwedeng gawa ng paraan. Pwedeng gawa ng paraan, mataas. Kasi sa Manila kasi, ang lupa dito masyadong maliliit. So, hindi na pwedeng mag-extend like sa provinces na habang pahabaan. Sa Manila, I think kailangan pataasan na lang talaga. Pataasan. So, itong mga ginawang eskwelahan, yung itong tatlo, tas yung magsaysay, mukhang sobra-sobra na para sa mga estudyante ng Maynila Actually, kulang pa siguro. Sa dami mga estudyante. Hindi, pero kumaga, mas aayos yung hindi na sila magsisiksikan. O baka ito kasi mangyayari. Baka ayaw na mag-private. Baka gusto nung lumipat. Kaya dadami, no? Hindi, pero kasi ang problema kasi dahil kakulangan ng classroom, yung iba napipilitan pang umaga, kumaga sa oras, ang aga-aga sa umaga. Kumaga napipilitang mag-adjust ng oras na nahihirapan yung mga bata. At least ito, mas maluwag yung mga bata na makakapag-aral. And then, tingin ko sobra pa to kasi kumaga nakadesign para sa mga paglaki ng populasyon in the future. Sa ngayon, medyo maluwag-luwag po siguro to kahit dahil nga di pa ganun kadami. Dumating yung araw. Siyempre lalaki pa yung population natin. Abangan natin yan. Ano pa yan? Kumaga mas naka-ready na yung Maynila sa mga classroom. Siguro, kailangan siguro maghanap ng lungsod ng another property naman siguro mabibili. Napapatayon ulit ng ganito. There's a possible naman Siyempre tumutulong din. Kunyari, sa mga ibang distrito pa, kaya sa District 2. Actually sa number 1, I think yung solution. Ito, idea ko lang naman to yung sa Baseco, parang pwede pa. Kailangan ganito din. Actually, madali naman yung sa pagsalupa kasi ang gagawin lang, yung mga existing na paaralan, adjust na lang. Gigibain, tatayo. So, yun na lang. Pag may mga kasi syempre magastos din to. Pag may mga budget na, pwede na. Tama. Natapos na itong apat, ano tayo? Ganon din sa mga housing. Tama. Ayan mga kaibigan, this is Channel Reds. This is Modern Manila. Mga kaibigan, hindi kami magkaaway sa ganitong mga content. Pero pag sa TV, magkaaway kami dalawa. Wala kami pansinan pag sa TV. Sabi ko lang kung si Yorme sana, kung naging pangulo sana,
kung naging Pangulo, Sayang. Ito sana ang priority, mga ganito. hindi lang ganito siguro, pati siguro hospitals, Oh, hospital mga housing. kalsada, mga main roads na like for example, ito pa, kung si Yorme Isko ang naging presidente, kung napagbigyan, okay. Baka siguro sa ngayon ang bilihin ay hindi ganito kabigat, kamahal. Meron siya mga proposal noon na sinabi. Na sabi niya nga nun, kung pwedeng idiretso na lang sa tao, galing sa tao, hindi yung dadaan pa sa middleman. Well, possible. Oh, let's Kaya try so. Ako, sinasabi ko naman, hindi naman ko naman sinasabi na walang ginagawa yung pamahalaan ngayon. Nakikita ko naman may mga magagandang ginagawa. Meron naman. Pero yung sa akin na, yung in terms of priority, kasi si Yorme, ito yung priority na gawin. Maganda sana kung magkaroon ng maraming ganito So I hope and let's pray na mapansin din ng local national government na example to na kaya namang ibang lugar. gawin ng local government, but hindi kaya gawin ng national. Actually, kakayanin. Kasi ang budget naman kasi galing naman din sa national yan eh. So, napagpakasya lang. So, nagagawa ng paraan. So, for me, lungsod ng Maynila, nagawa na ng paraan. For them, it's basic. Kasi nagawa na eh. Ayan na oh. Ako, pangarap si Yorme talaga, ang pangarap in the future, ang Maynila, puro mga ganitong building eh. Diba? Yung mga condominium. Yeah. Lahat puro doon na nakatira, lahat puro dito nag-aaral. So, ang nakikita natin dyan in the future, andyan na yung sistema ng Singapore. Ganun. Yun yung sinasabi ni Yorme noon before, di ba? Kung kaya ng Singapore, why not? Kaya natin. Di ba? So, ayan mga kaibigan. Thank you very much, Tola. Salamat. Walang anuman, ingat kayo. First. Basta sabi ko sa inyo, pag sa TV, magkaaway kami dalawa. Pero pag dito sa project ng lungsod ng Manila, magkaibigan kami. Ayan, ingat kayo mga kaibigan. Wala sa mga loob, I love you all. God first. 2 joints! Ayun, oh. Thank you, tol. Ayun, mga kaibigan. So, yun po yung vlog natin. Maraming salamat. Model sa Manila, Mark Gambawa. Ayan, again. Basta sa proyekto ng lungsod ng Manila, tuloy kami mag-update sa inyo. So, marami pa tayong pupuntahan daw ng araw, di ba? Marami pa tayong papasukan. Oo. So, mga kaibigan, maraming salamat. Attack Isko again. Pinakita ko na sa inyo kung ano po sistema at tsura. Ayan na po. Welcome po kayo sa lungsod ng Manila. Ingat po kayo. God first.